May buntag sa tanan. Salamat nga naa ang pulong sa Dios nga atong kasaligan. Amen. Sa panahon nga wa tay kapaingnan, walay tambag nga murag motuhop sa atong or makatubag sa atong problema, dunay pulong sa Dios. Amen. Many times ang atong failure is wa nato basaha ang pulong sa Dios. Muna nga walay makatubag sa atong problema. Amen? Let's all stand please or remain standing this morning. Atong basahon palihog ang atong Biblia. Arita sa 1 John chapter 1, chapter 5 verse number 20. 1 John chapter 5 verse number 20 please. Alright, nanamo? Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20 o 21. Ato kining dunganan sa pagbasa. Ready? Read. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Little children, keep yourselves from idols. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Salamat, Lord, sa imong pulong. Salamat, Lord, nga imo kaming gidalawan sa again dinhi sa simbahan aron sa pagpamalandong sa imong pulong aron makakat-on may Ginoong Dios. Tagay kog kaalam ining kabuntagon sa pagtudlo sa Sunday School o akong pagampo, Lord God, nga imo usab nga i-bless ang Sunday School sa mga bata, Sunday School, Lord God, sa teens. I pray nga dinhi sa matag usa ka namo, Lord, magikistorya ka o magapasabot ka sa tagsa-tagsa ka namo, Lord God, sa saktong pagtulunan Ginoong Dios. Nga ang pagtulunan, ang doktrina mahimo, Lord, nga foundation sa among mga kinabuhi. Bless, Lord, ang imong ubos nga alagad sa pagtudlo nining kabuntagon. Once again, ang mga nagpaingon diri palihog i-keep safe. In Jesus' name I pray. Amen og amen. Mayong buntag kanatong tanan. Ato ang padayunon sa pagtuon ini kabuntagon ang atong leksyon nga gihisgutan sa verse number 20. Asa 1 John 5:20, the Bible says, "And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him, and that we may know Him that is true, and we are in Him that is true." Amen? Anaa kita kaniya nga matuod. So, atong padayonon sa paghisgot ang atong lesson about the God that we worship. If you still have the notes this morning, the God that we worship. Number 1, kinsa man ang Dios nga atong gisimba or unsa man ang Dios nga atong gisimba. Number 1, our God is a self-existent God. Pasabot ang self-existent God, wala siya nagkinahanglan og inahan, wala siya nagkinahanglan og babayi og lalaki para mahimugso siya. Si Jesus na himugso dili sa iyang pagka-Diyos, sa iyatong pagkatao. Kay nagpakatao man siya. Pero si Jesus, sa wala pa siya mahimugso, naa na siya. Existing na siya ang iyang being. Kay Diyos man siya. Amen? Number 2, our God is a self-sufficient God. Wala siya nagkinahanglag somebody to sustain Him. Wala siya nagkinahanglag lain nga person, laing tao, or lain pa nga Diyos para muhatag niya og kinabuhi. Kay naa siya iyang kaugalingong kinabuhi. O wala siya nagkinahanglag somebody nga muhatag niya kusog, kay naa siya kusog. He is self-sufficient. He can produce life. Amen? He is a life giver. Number 3, usa sa atong mga hisgutan is, our God is a superlative God. Palihog so, ingon ni Iman, gagikuha na si Stedorina kay sirit na ba? Okay? Our God is a superlative God. But pasabot ang superlative God, ang highest description nga pwede na itong mahimo, ma-apply sa Ginoo. Dili man ma-apply sa tao ang highest description. Di magkakaingon dari sa kalibutag, pinaka-bright. Kay bisig pinaka-bright kasi mong classroom pero sa pikas napay laing bright. Pinakadato siguro nga tao ma-measure tungod sa kwarta. Pero wa po ka kabalog pilay wa gitugan anang uban.
Okay? Pero maingog pinaka sa Ginoo ra gyud na. Pinaka bantugan. Pinakadako Ginoo ra na. His greatness is unsearchable, his understanding is infinite, his love is everlasting, his truth endures to all generations, his mercy endureth forever. Then next is, our God is a personal being. Atong nasgutan kini last Sunday, that He is a personal being. We can know Him. Pwede nimong maila-ila ang Diyos. Kung mangita ka, makaplagan nimo siya. Kung gusto kang makaila sa Diyos, makaila ka kaniya. Nga naman, He is a personal being. Ang Diyos, dili hangin. Amen? Maistorya nimo siya, o moistorya sad siya. Pastor, paunsa man ang Ginoo mo istorya? Kining Biblia, mo ni iyang pulong. Inigampo nato, makikistorya ta sa Dios. Inigbasa nato sa Bible, makikistorya ang Dios nato. This is the way God communicates to His people. Okay? So muna ang importante kaayo kanuna nitong gipos nga ang usa ka Kristohanon mubasag yun sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mao ni iyang pagikistorya nga ni kanato. Kung igo na lang tang muampo unya di na ta mubasag Bible, kita ray sige istorya sa Ginoo. Nya wa ta kay balog unsay tubag sa Ginoo. Dinhi ta istoryahan sa Ginoo nagbasa nato sa Bible. Di lang sa basa, sa pagpaminaw sad. Okay? Sa pagpaminaw, sa pagbasa, unya kana bang diha ang Ginoo magkikistorya nato. We should know that our God is a personal being. So ayaw og i-miss ang opportunity nga makaila pa kas Ginoo. Ayaw i-miss ang kahigayunan nga ang Dios imong maistorya sa imong kinabuhi. Nga naman, kay gusto siyang makig-develop og relasyon isip amahan og anak. Amen. Ang Dios gusto makig-relasyon sa tao. Gusto siyang mangamahan nato. Amen. Gusto siyang mangamahan. Muna nga ang Diyos, kinahanglan gyud nga atong ila-ilahon. Unya, number five, our God is a spiritual being. Our God is a spiritual being. Usay bot pasabutan ng spiritual being. He is immaterial. Pasabutan ng immaterial, He is not made of any material things. Because all the material things are made by God. Siya ay naghimo sa tanang material. Kani, material. Tanan ba? Pasabot ang material, madugta. Ang Diyos, dili siya hinimo o ang iyaha usab nga komposisyon is dili kanang madugta nga komposisyon. He is God. He is above material things. Amen? So, unsa may nature sa Dios ingon ang Bible, God is a spirit. Sa John chapter 4 verse 24, in ang Bible, God is a spirit. John 4:24, He is not made up of matter. Dili material, dili matter, dili kana bang disposable things ang nag-create. Bisan dili siya mismo gold, dili siya. Ang gold dili man na mo madugta. Mo last man gina siya, pero dili siya gold, dili siya bulawan. Amen. Because He is a spirit being. John 4:24. Sa ingon sa Bible, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Dios usa ka espiritu. So mayong gani kag espiritu, dili na nimo mahikap. Amen. Dili na nimo siya masukod. Ang espiritu dili na nimo madakpan. May salida so ng ghost hunter. No? Manakop sila espiritu nya magdag sibot. No, katawan naman to kanang joke man to siya pero dala horror ba. Salida. Oh, magdaha sila og sibot. Kay ilang dakpo ng espiritu nya ilang isulod sa karton. Dili na tinuod. Kaya ang espiritu di na madakpan. Amen. Dili na magunitan ang espiritu. Dili na mahikap pero makahikap. Dili siya magunitan pero siya ay makagunit na to. Kay espiritu man siya. So muna ang Diyos. Numbers 23 verse 19.
Numbers 23, tanang Bible niya palihog. So muna ang atong Dios, muna nga sa atong pagsimba, wala ta nagkinahanglan og unsa man rebulto nga atong hikap-hikapon aron ingnon nga naay Dios, kung dili mga kaigsuunan ang Dios nato bisag wala tay nakita nga hulagway or figure dinhi, kuyog siya nato karon. Amen. Yun mga argumento sa RC nga moingon nga wala pa mo mahibalo nga duha ka klase ang rebulto, duha ka klaseng imahe sa Biblia. Ang uban ipasimba, ang uban dili. No. Basta imahe gani, dili gyud na ipasimba sa Dios. Tinuod na nga ang Dios nagsugo og pahimo og imahe katong sa anghel, katong sa mga kerubims, nagsugo ang Ginoo nagpahimo, pero wala siya magsugo nga ipasimba. Wala siya magsugo nga himo na siyang hikap-hikapon, nya mo iampuan o yang imong prayer isangit diha niya. No. Yes, tinuod ang Ginoo nagsugo og pahimo atong anghel nga naman, kaya katong anghel nga gipatong sa Ark of the Covenant, duha ka buk anghel, nag-represent to siya sa presence of God. Nag-represent, pero ang Ginoo wa naman yun, mao na to anghel, ay na paghimo diag lain pang santos. Nga naman kay ang Dios espiritu. Unya wa mo ingon ang Ginoo nga imong pagampo iagi ani anghel. No. Ang imong pagampo diretso sa Dios. Amen. So Numbers 23 verse number 19. Kaya mo diya? Numbers 23 verse 19. God is not a man. Amen? Gamiton ni sa mga iglesia. Tanawang Bible, God is not a man. O niya nganong si Kristo. Nahimo man ng Diyos, nga tao man to siya. Tinuod, bitaw. Una sa tanan, ayaw kalimot, nga kining atong gibasa, Old Testament pa ni, wala pa magpakatao ang Diyos. God is not a man, pero wala sa maingon, God cannot be a man. Because nothing is impossible with God. Imposible ang tao magpaka-Diyos, pero dili imposible ang Diyos magpakatao. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. That he said, and shall he not do it? Or he spoken, shall he not make it good? Okay? So first of all, God is a spirit. He is a spiritual being. Letter B, God is invisible. Because He is a spirit, He is invisible. Dili siya makita. Amen? Kay spirit man siya. 1 Timothy. So muna ang tinod nga Dios. Okay. 1 Timothy chapter 1 verse number 17. 1 Timothy chapter 1 verse 17. Nana mo sa amen. The Bible says, now unto the King. Look at the word King, capital K. It means it is God. Now unto the King, eternal, immortal, sunod, invisible. Amen? Hari nga walay katapusan, hari nga walay kamatayon, ug hari nga dili makita. O yung sa ingon sa Bible, the only wise God. Amen? Be honor and glory forever and ever. Amen. So He is invisible. Ang Diyos, dili siya nato makita. Muna nakabali. Kaya ang Diyos nato, dili makakita, pero makakita. Amen. Ang kalibutan, nagtawag sa Diyos nga makita, pero dili makakita. Naay mata, pero dili makakita. So sila rin nakakita sa ilang Diyos, kaya sila may nagbuhat sa ilang Diyos. Pero ang Bible, nagtudlo na to sa usa ka Dios, nga dili na to makita, pero makakita na to. Makabati na to. Iyon ang Bible, I have seen thy tears. Nakita nako ang imong mga luha. Nakita nako ang imong mga kagool. Nakita nako ang kasakit sa Israel. Nakita nako ang ilang pagdaog-daog ninyo diha sa Ehipto. Ang Dios makakita. Amen. Makakita. Nga naman, kay labaw man siyang gamhanan sa tanan. Letter C, omnipresent. He is omnipresent. Busabot ng our God, because He is a spirit God, He is everywhere. He cannot be confined to any one place. Di ba? Dili, pasabot ng omnipresent,
dili siya nimo mapriso og usa ka lugar. Subot pasabot nang ang Ginoo dili siya nato makita pero naa sa diri karon kuyog nato. At the same time, naabot siya dito sa alegria, nagsimba sila. Naabot siya sa natilan, naabot siya sa sambuan, naabot siya sa mga kasimbahanan karon, present siya sa mga kasimbahanan nga nagsimba kaniya diha sa espiritu sa kamatuoran. Unya, present siya sa atong kasing-kasing individually, bisag asa ta. Nga naman, omnipresent ang Ginoo. Dili siya confined, dili siya kanabang gipriso sa usa ka lugar o usa ka lawas. Amen. Kita karon ni aman ta diri pero wa ta sa alegria. Kay ni aman ta diri. Og moadto tag us ka lugar, wala ta sa laing lugar. Pero ang Ginoo, ang Dios nato tungod sa iyang pagagamhanan o tungod sa iyang being a spirit siya, wala siya o dili siya nimo mapriso o sa kalugar kay naa siya sa tanang lugar. Amen. That is our God. He is omnipresent. Pasabutan ng omnipresent is He is everywhere. Psalm 139, 7-10. Tanawa ra gud. Psalm 139, 7-10. Psalm 139, 7-10. Nanamo si Amen. Oh. Sa ingon sa Bible, whither shall I go from thy spirit? Spirit man. Asa man ko paingon gikan sa imong espiritu, asa man ko moadto? Amen. Asa man ko musibat, mamina mo, pwede kang mudagan gikan sa Dios pero dili ka katago. Oh. Dili nato masibatan ang Ginoo. Hello? Pwede kang musibat sa simbahan pero di ka kasibat sa Dios. Kaya ang Diyos naa sa tanang lugar. Oh. Verse 7, whether shall I go from the Spirit, or whither shall I flee from thy presence? Asa man kumukagi o gikan sa imong presensya? Verse number 8, if I ascend up to heaven, thou art there. Kung maadto kog langit, naa ka didto. If I make my bed in hell, behold, thou art there. Grabe na nga exaggeration ba ya nga bisag adto ko matulog sa impierno. Sa kinahiladman sa impierno, naa ka dito. Ato bang pagsabot nga, Pastor, ang Ginoo din na impierno po, dili bisan pag maglakaw-lakaw sa impierno, wa nagapasabot nga na impierno siya. Nga naman, wa may gahom ang impierno niya. Wala may gahom ang kalayo niya, bisag adto pa siya dito. Ang Ginoo ray moadtog impierno nga wala may impierno. Pero kitay to sa impierno, pasabot na gitambog ta dito. Pero salamat sa Dios nga dili na ta ma-impierno tungod kay giluwas ta ni Jesus Christ. Ang gahom sa kangit-ngit, ang gahom sa kalayo, wala kang Kristo. I mean, kanang wala, dili ka batok niya. Ang but pasabot diha sa nagsulat sa Psalm, si David nga, bisag kung adto pa kung mutago sa impierno, musibat ko, naagi pong ganito. Sino nang kanang ang Ginoo naagyapon? Verse 9, if I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, bisag adto pa ko sa kinatitumyang bahin sa dagat. Tuag yapon ka. Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. Amen? Because our God is omnipresent. Jeremiah 23 verse 10. Jeremiah 23 verse 10. Nana mo? So, unsay sultis Biblia, for the land is full of adulterers. For because of the swearing, the land mourneth. The pleasant places of the wickedness are dried up, and their course is evil, and their force is not right. Murag, sayop ning bersikulo ha. Wala matunong. Sorry, 23, 24, no? Oh, na. Sugod sa 23, am I a God at hand, saith the Lord, and not a God afar off? Naingon siya, Dios ra ba ko sa duol? Unya, dili ko Dios sa layo? Oh, di ba? O ito na yung prinsipyo na to sa pagsuot og sakto, dili lang sa simbahan. Kaya dili man sa Dios lang dire niya, igawas ni mo di, wala na siya. Yung, uy, ayaw pamalikas, uy, nabaya ka sa simbahan. Inigawas di, pwede na.
Anong pwede naman sa gawas? Wala na yung Ginoo dito. Di ba? Di ba? Huy, nganong kana may mong gisuot nga spaghetti, nga naman ka sa simbahan. Ngano dito sa gawas? Wala na yung Ginoo dito. So ari sa simbahan, kahadluki gyud ang Ginoo, pagsuot gyud og tarong, ayaw gyud pagsultig bad words dinhi. Kay naa sa simbahan. Ngadto sa gawas. Ingon ang Ginoo, Dios ra ba ko sa duol, unya di ko Dios sa layo. God is everywhere. So, as much as we fear God here, as much as we obey God here inside the church, adto sa gawas, damo na itong ipakita itong kahayag dito. Verse 24, can any hide himself in secret places that I shall not see him? Naa ba ko na'y makatago sa iyang kagalingon sa mga hilit nga mga lugar nga dili ko makakita niya? Uy, namina mo, pwedeng walay pastor makakita ni mo. Pwedeng walay ginikanan nakakita sa imong binuhatang dili mao. Kay walay taong magsunod-sunod nimo pero ingon ang Bible na abay makatago sa mga hilit nga lugar nga dili ko makakita niya. Nagaingon ang Ginoo, ingon siya, do not I feel the heaven and earth, saith the Lord? Dili ba ako'y nakapuno sa langit o sa yuta? Buto-sabot nakapuno. Bisag asa ka dining lugar na ang Dios. Walay lugar nga wala ang Ginoo. Murang there's no secret in God. Amen? Muna nga, when it comes to appearing to God or appealing to God, makaigsuunan, you cannot be a pretender. You cannot be, a hypocrite in the sight of God. Nga naman, walay natago sa Dios. Wala gyud natago, makaigsuunan, kaya ang atong Dios, He is an omnipresent God. He is everywhere. Amen? Sahay, kita kung makaasta tas itong gagalingon, as if ang mga tao wala man nahibalo sa atong binuhatan, okay lang. Pero ayaw galimot. You must be humble, not because people sees you. Maghumble tas itong gagalingon, dili tungod kay ang tao, nakakita na sa imong sayop mo nang paubos ka, kaya nakita naman ko nila. No. Ang atong asta sa itong gagalingon, tungod sa mata sa Ginoo, dili tungod sa tao. Kasi kung makapakita ba tas itong gagalingon sa mga tao, tungod kay wala sila mahibalog kinsa ta. Ato pong itupong atong gagalingon sa kanang tarong gid nga tarong. Pero dapat ang atong level is the way God look at us, dili ang tao. Kaya may natago sa tao, sa Ginoo. Amen? He is omnipresent. Creation is not God, by the way. Kaning kabuhatan, dili ni Diyos. God is the creator. All things exists because of God. Ang tanang butang ni tumaw og naanaa kining tanan tungod sa Dios. All that we see is not a part of God, nor it is God. Ganang doktrina sa mga pantheistic ba? Nga kaning tanan natong mabati, part ni siya sa Dios. Dili ni part sa Dios. Resulta ni nga naay Dios. Rather, it is the result of the existence and power of God. Nothing can exist without God. This is not a part of God. Ang hangin din na part of God. Hinimo na sa Diyos. Di na sumpay sa Diyos. Kaya may mga taong nag-worship sa hangin, nag-worship sa apoy, lupa, at tubig, nagsimba sa bulan, nagsimba sa adlaw, nagsimba sa nature. No, we do not worship nature. Nature cannot exist without God. People wants to connect with the nature. Mga termino na sa mga New Age movement, mo-connecta sa nature kay ang nature, powerful ang nature, ha? No. Adto ka mo-connect sa nature, nga naay tag-iya sa nature, nga maong Diyos. Adto ka connect sa Diyos. Amen. Naka-benefits ta sa nature, naka-benefits ta sa dagat, sa sapa, sa hangin, sa oxygen nga gihatag sa kahoy, naka-benefit ka. Sa chlorophyll nga gi-provide sa tawagan na sa adlaw, sa atua, ang kainit sa adlaw nga nagproduce na tuog. Di ba? Kapito ng bata nga bagong nahimugso, imo nang ibulad-bulad sa init. Nga naman, ang atay anak, kinahanglan man nang ma-develop. Kaya ang bata nga dili mabulad sa init, mag-yellow na siya. Nga naman, naay part sa atay nga dili ma-develop kung dili siya expose sa init. So, ang adlaw, dunay contribution anak diya sa tao, munang ipainitan yun.
ang tanom, magdalag na siya kung dili ma-expose sa init. Kay kulang og chlorophyll o nya dili na siya mamunga og tarong, di siya mutubo og tarong kung walay sunlight. Pero dili na Dios ang adlaw. Ang Ginoo mo'y naghimo ana nga mahimo nang makatabang nato, pero ang source ana ang Dios. Amen. Di na to iliko ang atong pagsimba. Kuan man ta, nakabenepisyo man ta sa earth, nakabenepisyo man ta sa plants, tinuod bitaw. Pero kung walay Dios nga naghimo og plant, ganun, by the way, ganun ka na may mong simbahon, nga na may nagbuhat ana. Ang nagbuhat ana mo imong simbahon, tahuron. Oh, one thing akong naunahunaan nganong ang mga tao, kaning mga adto sila mo simba og himuon nilang Dios ang creation, kay dili sila ganahan nga manubag sila. Kay wa man kay tulubagon sa hayop, wa man kay tulubagon sa di man manugo nimo ang tanom. Pero kung adto kas pinaka highest being manugo man na may commandment. Ari lang ta sa lower being kay walay balaod. Kita ray mag-usab-usab. So muna nga careful ta na. God is a spiritual being. Karon, number 3. Number, ano naman eh? Sinayop mo niya akong number. Number 6 na no? Maupos yung papel, number, nabalik o number 3? Number 6 na ta. Our God is one God. Amen? We are monotheistic. Dili ta polytheistic. Kung saan ang poly means many. Hello? We are monotheistic. Pasabutan ng monotheistic, we believe in one God only. Amen. Ang mga Mormons ay magkumpiyansa na kay polytheistic na sila. Managbaklay na naman sila, magsuot, para nang suot na mong janbik. Nga, butang nagpin diring itong pangalan. Unya, ang pangalan is the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Di ba? Hala, kanindot na Church of Jesus Christ na mo. Parerapos kang kibuloy ko, the Kingdom of Jesus Christ. Wala ga pasabot mo na ingon ng Bible, dili ang tanan nga nagdala sa akong ngalan, nagtawag sa akong ngalan, tinuod na sila. Isa nang kanang Mormons, nagsimba sila daghang Dios. Nagtuo sila nga si Jesus usa lang sa mga Dios. Unya, ikaw usa ka sa mga Dios. Ako usa ko sa mga Dios. Nga ninaog diri sa kalibutan, nga gibutangan og lawas. So, mao na ilang pagtuo nga dunay daghang Dios. Dios ka sa una dito nya gibutang ka diri sa kalibutan. Kung tanaw sa may gahom nimo. Kaya ang Dios powerful man. Di ba? Muna careful ta na because they believe in many gods. But we believe that there is only one God. Unsa isulti sa Bible? Sa isulti sa Bible. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Usa lamang ka Dios. Ano mo sa amen? 6:4. 6:4. Nana? Hear, O Israel, the Lord our God is, saman, one Lord. The Lord our God is, unsa? One Lord. Ang Ginoo nga atong Dios, usa lamang ka Ginoo. God declared that He was one God. Letter B, God declared that there is no God besides Him. Isaiah 44:6. Kapila ni gibalik-balik sa book of Isaiah. Isaiah chapter 44, verse number 6. Nana? Nana sa amen. Thus saith the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, I am the last, and beside me, there is no God. Gideclare na niya, ako'y una, ako'y ulahi, o gawas ka nako, wala na ilang Diyos. Amen. So there is only one God. Dili three gods. Dili many gods. Usa lamang ka Dios. Amen. Subot pasabot nga kining ingon nila nga
ingon sa Dios nga usa lamang ka Dios, but pasabot na nga ang uban nga mga pangalan nga ilang gipaka Dios dili na tinuod nga Dios. Amen. Kaya there is only one God. Hello? Oh. Klaro na sa Biblia. Unya, letter C, Jesus Christ declared that there is only one God. Amen? Mark 12:29 to 30. Mark 12:29 to 30. So, ukab, kay mga bersikulo ning atong gipangtunan. Jesus answered him, the first of all the commandments is here, O Israel, the Lord our God is unsa man? One Lord. Usa lamang ka Dios. Verse number 30. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. This is the first commandment. Mga kaigsuunan, usa lamang ka Dios. Amen. O kinahanglan tang makasabot nga pastor niya kinsa man ang Dios, kinsa man na si Jehovah o nya kinsa man na si Jesus Christ. Mga kaigsuunan, simple ra nga pagsabot. Kini si Jesus Christ mao ni ang Dios sa Old Testament. Jehovah in the Old Testament, Jesus in the New Testament. And that is only one God. Usa lang man kana sila sa pagka-Dios. Okay? Ato lang tun-an karong taon. Letter D, Paul wrote that there is only one God. Si Pablo mismo nagtudlo, subot pasabot ang Old Testament, si Jesus Christ o ang apostles nagkauyon nga usa lamang ka Dios. Amen. Dili daghag Dios, usara ka Dios. Og pasalamat ta nga kana nga Dios mao nay akong Dios og imong Dios. Ayon na pagtawag og pagsimba og pagbalhin pa og laing Dios. By the way, dili Allah or dili usa sa mga ngalan sa Dios ang Allah. Kay dili ka kabasa sa Biblia og Allah ang pangalan sa Dios. Allah is not God. Allah is just a myth. Allah is just a kanabang katang isip ni Muhammad nga magpurma-purma siya ang pangalan sa iyang Diyos. Hello? Allah is a moon God. Our God is the God of all. Amen. Moon God na si Allah. Mabito ng ang ilahang sign, crescent moon. Sa Muslim, di ba? Moon God na. Usabot na, nagsimba sila sa Diyos sa bulan. Naba de Diyos sa bulan. Nga ang Diyos sa bulan, sa adlaw, sa tanan, usaraman. Unya, dili, ala ang pangalan. Romans 3:30. Romans 3:30, please. Nana mo diya? 29, giklaro diri. 29 og 30. Are there? Is He the God of the Jews only? Diyos labas siya sa mga Hudyo? Is He not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Salamat makaigsuunan nga naapil ta. Amen? Nga Diyos siya sa mga Hudyo, Diyos po siya sa mga Hintil. Pero, ingan ang Bible, seeing it is one God. Usa lang na ka Diyos. Klarohon lang yun nga mga Hintil, nagsimba sila sa Diyos nga gisimba sa Israel. Kaya kung ang Hintil, magbuhat-buhat siya Diyos, awlahi yun na nga Diyos. Amen. Which shall justify their circumcision by faith and the uncircumcision through faith. Amen. 1 Corinthians 8:4-6. 1 Corinthians 8:4-6. Nana? 4-6. As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. Amen. Mabito nang, yun ang Ginoo nga ayaw na pag kaon na ng hinalad sa lain-laing Diyos, kay usara may Diyos. Number 5, for though there be that are called gods, na mga gipangtawag og Diyos, whether in heaven or in earth, as there be gods many, and lords many, daghang gitawag og Diyos, daghang gitawag og Ginoo, but unto us, ingon ang Bible, but to us there is but one.
God. Amen? Kinsa na? The Father of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. So ang mga tao, nagpurma sila ilang Diyos, nagpurma sila ilang Ginoo, nagsangpit sila ng mga pangalan ngayon na, pero isa pero alang ka na to, usa lamang ka Diyos. There is only one God. Amen? Okay. Arita karon sa number 7. Number 7 na ba ta? Our God has 3 distinct persons. He is a triune God. So mao ni siya nga atong tun-an nga ngano man na nga tulo unya usa tulo. Amen. Because the God of Israel is a triune God. Usa siya ka Dios, pero naa siya tulo ka distinct nga persons. God exists as 3 distinct persons. Ang iyang existence is 3 distinct persons. Giunsa man na pastor? Diyos good siya. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. 1 John 5:7 please. 1 John 5:7. So, ayaw kalimot, dili na 3 gods. Dili 3 gods. Big, napay sa yuti dito? Kuhay kong uskabuok. Pagdalag kutsilyo. Atong i-illustrate ni. Okay? Dili na 3 gods, ha? 1 John 5:7. 1 John 5:7. Nana mo sa amen. For there are 3. Nagbasa mo sa Bible ninyo? For there are 3 that bear record in heaven. Kinsa man ang nag-bear record? The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are one. One in God. Amen? One in God. So tulo ka mo nag-record sa langit sa itong kaluwasan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Balaang Espiritu. Pero kaning tulo, usa. Unsay usa, pastor? Usa diha sa pagka-Dios. Amen. Okay? The Father, the Son, and the Holy Spirit are personally distinct. Managlahi sad na sila. Ganong managlahi man? For example, pagbaptize kang Jesus Christ, si Jesus, maong anak, di ba? Unya ang Bible, ni sulting ang Amahan, tingin dong, ang Amahan, ni sultis langit, ni tingog na ingon nga kini, ang akong pinalangga nga anak. So kana silang tulo, distinct, lahi-lahi na sila sa persona. Unya, ang Bible lang ingon, ang Holy Spirit, minaog dito kang Jesus Christ. So, ga-exist gid ang tulo. Para sa mga dili mo tuog Trinity, unsa man imo na pag-defy nga, tulo man kabuk nang ga-exist. Para sa mga Unitarian, o sa mga Oneness Pentecostal, si Jesus kuno ang Amahan, usara ka person. Di ba? Si Jesus ug ang Amahan, usara ka person. Nya si Jesus mao ang Amahan mao ang Holy Spirit mao si Jesus, dili na mao. Dili na sila one person, kundi one God in 3 persons. Okay? Kaya kung maingon kag oneness of the persons, si Jesus mao ang Amahan mao si Jesus mao ang Holy Spirit mao ang Amahan, paunsa man nga si Jesus gibaptizan, nitingog man ang Amahan. Nya ninaog man ang Holy Spirit. Gets ninyo? So lahi gina silang tulo. Pero nakanindot, silang tulo sa ilang pagkapersona, wala ni sila gasumpaki. They are co-equal, equal sila gahom, equal sila gugma, equal sila posisyon, co-eternal, pareha silang walay kamatayon, co-existent, pareha silang ga-exist, co-eternal, co-existent, nya co-equal, kaning tulo. Okay? So, the Trinity, God is one being. Ano saan ang being? Being means the nature. Okay? Ang being is nature. Unsa may nature, anak? The essence or the kind. Unsa may kind niya? Diyos siya. Dili siya tao. Nako sa baong notes, day. Unsa may kind niya? Diyos siya ka ng klase ba? Unsa man siya nga klase? Unsa yang being?
Human being or God being? Ha? God being, dili sa human being. Now listen, importante kini ato ning masabtan. Kanang being, this would answer the question, what? What? For example, si John Vic mag-drive og motor. Mag-drive si John Vic og motor sa tungang gabi Yan naay ni ambak siyang katubangan. Wah! Di ba? Lawas, tao, tag-as og buhok. Unya, nakuha ninyo? Bulingit, bunguton, tag-as og buhok. Naligsa ni John Vic. Pagkaligis ni John Vic, natumba ang tao. Nanawag si John Vic og tabang. Mingi si John Vic, tabang! Na iniambak sa kong katubangan. Na ako'y naligsan. Moingon dayon ang mga tao, unsa man na? Pangutan na ba? Unsa? Unsa man na? But pasabutan ng unsa man na nga biing? Tao, abat, unggoy, iro, unsa man. May John Vic, ispatan niya, tao man eh. Ang sunod pangutana sa mga tao, kinsa man. Nakuha ninyo? Pero mayroong pangutana, ang being, ang kind, ang gipangutana. Ang klase ba? Unsa man, iniambak si mong tubangan? Tao. Pangutana karon kay tao man, mo ingon na sila, kinsa man. So unsa man ang kinsa man? Person na dayon ang gipangutana. Kinsa man na nga person. Taga-asa man na siya. Nakuha ninyo akong illustration? So magsugod ka sa unsa man ang Dios, Dios siya. Ang iyang being is God. Dili siya pareha og material composition sa atong lawas. God man siya. Hello? Naay ni naog diri gikan sa langit, unsa man Dios to siya. Kinsa man si Jesus Christ. Nasabtan ninyo? So ang Dios is one being pero three persons. Naay gihatag sa amahan dinhi kanato gipasulod unsa man Dios. Kinsa man Holy Spirit. Ang person, ang detail kung kinsa na siya, nisulod ang Holy Spirit. Nasabtan ninyo? Oh. Naay nagpadala sa anak o sa Espiritu. Unsa man ang nagpadala, Dios ang nagpadala. Kinsa man ang amahan. Kuha ninyo? Pero ang anak sa persona, dili mao ang amahan dili pod ang anak, dili pod ang Holy Spirit. Kay tulo na sila ka distinct nga persons, pero there is only one God. Naganta mo illustration. Mo ni siya sayuti. Sa may himo niyo pag balik. Ha? Sa himo niyo pag balik. Pag sayuti. Utang itlog. So ang sayote, tulo na siya kabahin. Panit, unod, og liso. Mangutan ko, ang panit, sayote ba? So unsa may ang being? Sayote, ang being. Pero unsa man siya? Particularly, panit. Ang unod, sayote ba? Sayote. Pero panit ba siya? Panit siya, dili? Dili, pero sayuti siya. Ang liso, unsa man siya? Sayuti, pero panit ba siya? Dili. Unod ba siya? Dili sad, pero pareha silang sayuti. Usara ka sayuti. Pila ka sayuti? Usa. Pila ka bahin? Tulo. Ang panit, sayuti. Ang unod, sayuti. Ang liso, sayuti. Pero ang liso, dili panit. Ang liso, dili pod unod. Ang panit, di pod liso. Ang unod, di pod panit. Lahi-lahi na sila, distinct na sila, pero usara ka kind. Saan ang kind? Usa ka klase. Sayuti. Amen. Sabta ninyo, hata na itong picture day sa kuanday, sa Trinity.
So ayaw nasabtan ninyo na, usara ka Dios atong gisimba, dili intaw na tulo ka Dios. Di na three gods. O mo na siya. One God, meaning, the Father is God. Diyos siya. Murabag sayuti. Ang panit sayuti. Ang unod sayuti. Ang liso sayuti. But the Father is not the Son. And the Son is not the Holy Spirit. And the Holy Spirit is not the Father. Distinct person, not distinct gods. Dili distinct gods, kundi distinct persons. Managlahi nga persona, dili managlahi nga Dios. Nako niyo? Usa lamang ka Dios. Pero tulo ka managlahi nga persona. Okay? Mga igsunan, ang akong matudlo, consultin ninyo mahitungod sa Trinity. Kana ra gyud gisulti sa Bible. After all, inikabot atog langit, dito na kita kasabot unsa gid ay na. Ano man? Kay una sa tanan, kining pagsabot sa Trinity, Diyos nun maguni nga essence ang gitry na itong sabot. Diyos nang ka nga ato, human mind mo try kag sabot sa tao, sa Diyos. Lisod na, pasalamat na lang ta nga, gisultian ta, gamay na sa Bible. Dili man na ito mapatom unsang Diyos, di man ito siya matidlom gino unsa siya. Pero as far as we understand the Bible, mauna ang gisulti sa Bible. Usa ka Diyos sa tulo ka persona. Guang tulo ka persona managlahi. Amen. Unsa Diyos. Kinsa depende sa act. The Father ba? The Son ba? Naay nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Kinsa man to? O unsa man to? Ang Diyos to. Wala namatay ang Diyos. Pero ang Diyos to nga nagpakatao. Kinsa man to? Si Jesus Christ. Amen. So muna ang Diyos nga atong simba. Diyos nga naa sa atong kasing-kasing. Okay? So, note the word one in Deuteronomy 6:4 ato nang gibasa can mean perfect unity. Munang gitawag sa tri-unity. Or gitawag sa triune. Nagkahiusan na silang tulo. Amen? Rather than numerical singularity. First, the Old Testament teaching on the Trinity. The Old Testament teaching on the Trinity. The opening statement of the scripture in Genesis 1:1, iyon ang Bible, in the beginning, God. The Hebrew word translated God is Elohim. The plural suffix im, kanang Elohim, presents a singular God who is expressed in plurality. Muna mo lisod na pag-explain sa to kay English maguta, pero kung Hebrew pa itong language, makasabot na yun tanga, kini nga Diyos nga nag-ingon nga, in the beginning Elohim, pasabutan ng Elohim, there are three persons in one being. So, kung sabto na to, kung Hebrew pa itong language, makasabot na yun tanga, sa sinugdan, adunay tulo ka persona diha sa usa ka Diyos nga nagbuhat aning tanan. Muna yung word nga Elohim ka ng in the beginning, God. Sa sinugdan, dunay tulo ka persona diha sa usa ka Dios nga nagbuhat sa tanan. So meaning, sa sinugdanan pa lang naana ang Amahan, naana ang Anak, naa ang Holy Spirit, involved na silang tulo ka persons sa pag-create aning kalibutan. Okay na mo diya? The creation of man. Then God, Elohim, said, let us. Kita mo sa Bible ninyo? Genesis 1:26. Genesis 1:26. Gigamit niya ang plural term, dili let me, kung dili let us. Genesis 1:26. Genesis 1:26. Ano mo? Ano si amen? Kung sa yun sa Bible, sa diyang ang Diyos nagdesisyon nga maghimo ang tao, ingon siya, then God, Elohim, said, the Lord said, let us make man in our. Una, let us. Kumain kag let us, more than one. Nasa kauban, kay let us, maghimo kita. Naku na to? Yan na yun siya.
according or let us make man in our. Our is more than one. Sumala sa atong dagway. So, this is kanabang interesting, kinaingon siya nga, atong dagway, according to our likeness. Nagbasa mo sa Bible ninyo? Oh, it means, gamit niyang plural term because of the involvement of the three persons. Ingon ang mga saksi ni Jehovah, dili managod, amahan anak o espiritu ang iyang istoryahan. Ang istoryahan ana sa amahan, mga anghel. Si mga anghel, patabangon niya gihimo og tao ang anghel. Ang anghel dili man makahimo. Amen? Unya, klaro man kay na kung imong sabton kay ang God the Father, creator man siya. Si Jesus Christ sa Book of John, creator po siya. Yang Holy Spirit, creator po sa Book of Job. There is an inspiration in the Holy Ghost, in the Almighty. Hello? So, unya, sa Genesis 11:7, Genesis 11:7, please. Gipanggamit nila ang mga termino nga nag-apply sa plurality. It means distinct persons. Go to, ingon ang Ginoo. Wa mamayon ang Bible, and the Lord said, and the God said, usara ka Dios, pero ang tulo ka person ang nagsabot. Verse 7, go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord, the Lord's, so magbalik siya, authority, o sa title, Lord or God, o sara. Pero pag abot sa distinction, let us, bot pasabot, dunay ga-involve nga tulo ka persons in one God. Karon, illustrate na to. Kita, unsa man ta nga being? God being or human being? Human being. Pila man ta ka being? Ako, pila mo ko ka being? Pila ko ka being? Pila ko ka person? Only one. Ako, nga pagkahimo, usara ko ka klase, tao. Unsa man ko nga, pila mo ko ka person? Usara mo ko ka person. Three composite ko, lawas, kalag, o espiritu, pero kung bulag-bulagon ko, di na ako may tsura. Diba? Pero ang Diyos, buhi ang Amahan, buhi ang Anak, buhi ang Holy Spirit. Inana kagamahanan ng Diyos. Pwede sila magbulag-bulag. Three persons man sila. Pero ang tao, hiwa-hiwaon, ang lawas, kalag, espiritu, tao, pero patay na. Di ba? Di na may tsura. So, ako, usara ko ka being. Usapod ko ka persona. Ang Diyos, usa ka being, Diyos nga being, unya, tulo ka persona, iya. Ako, usaram ta ka persona. Wa may laing persona na to. Gawas og bipolar. Di ba? Naklaro niyo, sabta niyo diha? And also, Isaiah quoting the words of Christ. Si Kristo mismo, nag-quote pero sa Isaiah, 700 years before si Kristo niabot, Isaiah 48 verse 16, Isaiah 48 verse number 16, tanawan yung saka nindot ang bersikulo. Old Testament ni ha? Old Testament ni. Propesya ni, 48 verse 16. Nanamos, amen. Unsa ingon sa Bible? Come, ye near unto me. Hear ye this. I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was. There am I. The one speaking is the Father. Ingon niya. And now, the Lord God and His Spirit. So na Lord God, meaning the Father, His Spirit is the Holy Spirit, hath sent me. Kinsa may gipadala? Si Jesus. So naa mismo diha ang Trinity. Ako, na ang iyang Espiritu, may padala ka nako, mao ang anak. So tulo ka buk. Tulo ka persons. Amen. Pastor, giunsa man na, dili ginato na masulbad kung giunsa na. Kay dili man ta three persons. Ayaw na lagumta kay mo na'y sulti sa Biblia ng Diyos usa ka Diyos
apan dunay tulo ka persona. Amen. I hope nining kabuntagon nakakat-untag, nakakutlo ta. O nya importante kaayo ang mga butang atong gitun-an karon. Alright? Sige. Manindog ta, magaampo ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Salamat, Lord, sa imong pulong nga imong gipakat-on kanamo karon, Lord God. Ang pag-ampo, panghinaot nga kini nga pagtulunan mo mahimo og gyud nga foundation sa kasing-kasing sa kinabuhi ug sa doktrina sa matag usa Ginoong Dios. Salamat, Lord, sa imong pulong. Salamat sa Holy Spirit nga nagtudlo kanamo, Lord God. Salamat sa imong presensya karon. Dalaygon ka ining kabuntagon, gibalik namo kanimo. Tanang dog himaya sa ngalan naman ni Jesus Christ sa Ginog mga luwas. Amen og amen. Let's have a break first. Mga 10 minutes palihog.